Mga ka-low carb, ang next topic na to karon about sa low carb, ang high blood, no? High blood pressure. Actually, ang experience nako sa low carb, ngadto sa BP, nagubos ang blood pressure ngadto sa normal range, no? I compare sa katong grabing carbo intake nimo sa unang panahon, grabe ka mukaon og rice, bread, pasta, sama sa spaghetti, guban pa. Medyo isa na sa mga factor nga makakontribute og pagsaka sa blood pressure. Dili lang di ay atong klarohon na ang pagsaka sa BP dili lang tungod sa ginakaon nato nga baboy, mga tambok, mga baka, guban pa diha, kundili contributor pod ang pagsaka sa BP kung taas ang imong sugar level, no? Kung diabetic ka, normally magsaka pod ang imong BP. So ang benefit sa low carb, magpababa sa sugar level, magpababa sa blood pressure, magpababa sa uric acid, magpababa sa creatinine, no? Kay kung nakay high blood, nakay taas imong sugar, uric acid, normally ang imo ang kidney apektado, so magtaas ang kriya. So isa na sa mga indication or signs nga naay problema ang imong kidney, apektado na. So sa low carb, ang direct nga immediate nga effect or benefits ang pag-ubos sa sugar, pag-ubos sa kani based on my own experience, pag-ubos sa sugar, BP, uric acid, and urea, no? Ang cholesterol sa hinay-hinay ipaubos mo na niya with low carb diet, o kung nakay fatty liver, isa po na nga mga maka-benefit, no? Problema man god kung wala tay may wala to nga wala tay disiplina sa atong mga ginakaon, mao yun ang mga sakita nga makuha nato: high blood, diabetes, fatty liver, ang problema kidney stone, unsa pa na diha nga mga maapektuhan ang mga vital organs nimo. So with the low carb, daghan jud mga benefits, no? Para undang na ta og sige take ana mga maintenance nga walay kaayuhan. Gagasto-gasto lang na, ang uban mo gasto og 5 to 6,000 a month just for taking medications, mga medisina, mga synthetic medicines nga wala na may kaayuhan. Ang pinaka function lang sa mga synthetic medicines is just to control, no? Ang BP nimo or sugar level nga mapaubos niya, pero sangan nga while taking medicines nga sige lang gyapon kagkaon nga mga bawal, wala gyapon na, di gyapon na maayo. Pero actually ang mga synthetic medicines is intended just to control sa problema sa imong lawas, pero dili ni siya cure, no? Dili ni siya cure, wala dili ni siya makaayo. Ang purpose na gitawag bitag maintenance, para lifetime maintenance na nimo, mosugot ba ka nga hantod sa kanunay sige na lang kag take og medicines, no? So sayon lang, no? Very easy. Kung imo lang yung tumanon ang low carb discipline, daghang benefits sa imong lawas. Number one is ang weight loss, no? Sa una, motimbang ko 110 kilos after 30 days nga low carb. 103 na lang akong timbang. Pasabot nga 7 kilos ang nabawas ako. Karon ka, ambot lang, wa pa ko makapatimbang otro. Mga 40 days naman ako karon nga low carb. Pero at least nagaus-os, no?
gradual lang ang pag-us-us, no? Dili man pod bawal man pod kung sobra ang pag-us-us nimo, gradual hinay-hinay. Pero para sa kuha, ang 7 kilos nga nabawas sa kuha, dako na siya nga achievement sa low carb. Kay based on studies, no, nara jud sa 1/2 kilo to 1 kilo ang mabawas per week. Pero ako burag ni-exceed ko sa target. Pero good sign no, sa ato ang low carb discipline. Di man pod malikayan kay tao ra pod ta, di man ta perfect. So naadyo na pod isahay mga cheating, isahay sa siguro sa akong 40 days na ako yung mga 4 to 5 times or 5 times nga naka-cheat ko og rice nga. Minimal lang, although minimal lang na sa 1/2 cup or 1 cup ana. Pero siguro 5 times to sa 40 days na ako nga low carb, no. Di pa yun nato ma-perfect. Isahay labi lang na ni mga occasion. Pero sa low carb, dili man bawal ang karne, no. Pwede gapon ka makakaon og baboy, kaon kag baka kung wala kay issue sa fatty liver. Pero kung nakay problema, nakay fatty liver, bawal na siya. Imo sang i-control ang imong fatty liver bago ka mag-proceed, no. Labi na sa mahilig sa baboy, baka. Proceed kay ang source nato sa energy dito naman sa fats, no. Dito naman sa fats, dili na dito sa sugar intake nato, dili na sa glucose, kundi mo shift na nga to sa fats. So sunugon ang imuang mga tambok sa lawas. Pero masulti lang nako ninyo nga ang pinakadugay jud sunugon sa parte sa lawas ang tambok jud sa tiyan, kanang ginatawag nga visceral fats, no. Pero kanang matambok sa lawas, nasa ilawom sa imong unod sa panit nimo, dali ra na siya tunawon. Pero ang tambok sa imong tiyan mo na lisod jud tunawon. Ilaliman ka imong gipadako imong tiyan for the past 59 years or 58 years, magdepende sa imong edad. Unya imposible nga masunog ka nga mga fats, no, visceral fats sa imong tiyan, mapagamay nimo imong tiyan sud lang sa usa ka bulan, dili ana nga magic, no. Sa hinay-hinay, gradual, no, ang kuan. Kaya nga ako ang tiyan medyo puryabuyag, medyo may nga nato nga kuan jud, dako-dako jud pod nga kuan, no, size. Pero sa pag low carb nato mga 2 to 3 inches ang pagkuan niya, ang adjustment, ang paggamay niya. So sa hinay-hinay. So balik ko na ko otro lang sa mga na problema sa panglawas, low carb benefits, ang sugar mo ubos ngadto sa normal range, BP, cholesterol, ang imong fatty liver, uric acid, tanang mga sakit, no, matambalan or maayo sa low carb. Tungod kay kung disiplina ang kaon, actually ang ato ang lawas nagatambal na ni siya. Our body heals itself, no. Sa iyang kinaugalingon, siya ra po'y doktor, no, sa atong lawas. Basta alalayan na po nato sa disiplina sa atong mga gikaon. So ato sa sunod na edition, mga ka-low carb, kung namoy mga topic nga gusto i-discuss o namoy mga pangutana about low carb and other mga diseases nga pwede nato ma-discuss, makatabang pod kaninyo o kanaton tanan, mamahimo kamong mo chat para ato kanang hatagan og katubagan. Hantod sa sunod nga video, daghang salamat og maayong adlaw mga ka-low carb.